Eto ang mga kinakamadang puntos ni Jordan Poole sa huling 7 mga laro. Grabe, napakasolid. 26, 30, 25, 31, 26, 27, 21. Meron pa yung mga 7 assists, 3 assists, 4 assists, 6 rebounds, 5 rebounds, 4 rebounds at meron pang mga blocks, steal at mga 3-pointer. Sa 7 labang yan, ang kanilang naipanalo ay 2 lamang at yung 5 talo. Hindi masyadong maganda, no? Pero kung pag-uusapan natin dito yung individual na performance, aba, maganda ang ipinapakita ngayon nitong si Jordan Poole. Kasali ngayon sa mga trade rumors si Jordan Poole, mga idol. At maganda rin naman itong kanyang pinapataas niya yung kanyang value sapagkat pwedeng makademand ng malaki ang Washington Wizards kung gusto nila ng pagbabago sa kanilang kupunan. O pwede rin, wag na lang nila muna i-trade at kanilang gamitin na lang muna. Sa pagkabigo ng Miami Heat na magbigay ng mga tulong sa kanilang mga manlaro, especially kay Jimmy Butler, siya'y inungusan ng araw ni Brad Stevens bilang best GM ngayon sa NBA. Kung pag-uusapan ang magaling na GM, si Pat Riley ang lumilitaw na pangalan dyan, kabilang siya sa mga magagaling at matagal na din siya sa Miami Heat. Ngunit ngayon, tila siya'y nauungusan na ni Brad Stevens, ang bagong GM nitong Boston Celtics. Galing sa pagiging head coach, lumipat siya sa pagiging general manager. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakuha nila si Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, si Derek White na siyang lalong nagpapalakas sa kanila ngayon. Samantalang itong si Pat Riley na pagkatapos na makapunta sa NBA Finals noong 2020 at 2023 ay walang ganong in-improve sa kanilang roster. Kaya kung ating ikukumpara itong dalawang kupunan, lumilitaw na itong Boston Celtics sa pamamahala ni Brad Stevens ay nagkaroon ng magandang execution sa kanilang pagkuha ng mga manlalaro. Sa kanilang pagkatalo kahapon, inamin naman mismo ni Max Christie na siya mismo ang mayroong kasalanan kung bakit sila'y natalo. Ayon sa kanya, bilang isang inbounder, kinakailangan ko na maging alisto, maging aware sa mga kapaligiran ko and to make a better decision in that spot. Sumenya si Lebron kay Max Christie na tumawag ng timeout, subalit pinas niya na ang bola at yun ho'y nagresulta sa pagka-turnover na siyang nakuha naman ni Fred VanVleet. Kaya napakahalaga, mga idol, ng isang veterano sa isang kupunan sapagkat hindi mo talaga alam kung kailan darating yung mga gantong sitwasyon. Walang problema kay Max Christie. Ito ho'y pagkakamali na siguradong nakuna naman niya ng leksyon. Ang importante dyan ay inaako naman niya ang kanyang pagkakamali at siguradong yan ay kanyang matarandaan sa susunod pa ng mga laban.